Salamat po, Panginoong Jesus, sa umagang ito, sa magandang umaga na pinagpuri ka namin, sinasamba ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ikaw po ang Panginoon at patuloy na maghayag sa aming kalagitnaan ng iyong kapangyarihan. Lahat po ng kabutihan gagawin mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Refresh your people, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At ngayon, makakapulot po tayo lahat. Magandang umaga po. At hindi po ako magtuturo. Ganito ako, hindi ako nakabarong. At napakabuti ho ng ating Panginoon. At sabi ko nga po kanina, pumunta ako dito. Upang mapagpala ng kanyang salita ng ating Panginoon. Ano? Dadata po tayo sa isang mahalagang gawain, ang pananambahan sa ating Panginoon. Pero bago po ako ibigay sa ating susunod, ay nais ko lamang po magbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Ano, patotoo. At tunay nga, minsan, galing natin magturo, ano? Magturo. Galing natin mag-share. Pero minsan pag tayo na po inatake sa ating buhay, parang ito na yung challenge, ano. Pero napakabuti ho ng Panginoon dahil lagi po ako tumitingin sa, hindi sa negative. Lagi ko sinisirian, tumitingin sa negative. At kapag hindi ho tayo tumitingin sa negative, sa sitwasyon ng ating buhay, doon ho siya kikilos. Amen? At sa aking buhay ho, talagang from zero, negative zero pa. Si Pastor pa nga nagpapakain sa akin pagkakatapos ng service. At ako po'y dating may negosyo sa Mindoro. At ito yung narisan sa akin ng Panginoon. Magandang sasakyan, dalawang magagandang sasakyan, SUV. Nariso sa akin ng Panginoon yan. At sinimulan ako ng Panginoon ng isang, kumbaga, binago ng ating Panginoon. Pero habang ako'y nananampalataya, parang wala kang makitang positive, wala kang makitang sasandalan, kundi ang Panginoon. At bisan nga po, kaya doon sa may Pilapil, doon ako nasa Laguna, nakatingin po ako doon sa Pilapil, nakatingin ako sa kawalan doon. Sabi ko, gagawa ka ng Panginoon paraan para makialis mo ako sa sitwasyon ito. At yun po ang nangyari. Inalis ako ng Panginoon sa sitwasyon na ayaw ko. At nangarap ako sa ating Panginoon na magpapalain tayo ng Panginoon. At yun po nangyari, habang hindi po ako nakatingin sa negative, sa paligid ko, sa mga sinasabi ng mga tao, sa mga impression ng tao, hindi ako nakikinig dyan at tinitingnan ko ang Panginoon. At unti-unti ko, ginaayos ko ng ating Panginoon ng aking buhay. At yun po yung sasakyan ko, bago po yan, 4 na buwan pa lang, at on time kami magbayad, Pastor. At nakakatuwa dito, hindi pa sabi niyo, para hindi pa ako tapos sa iyo, Aldi. At nag-apply po ako ng loan. Parang imposible po mag-apply dahil sa mga record ko. Pero kapag po tayo ay nasa Panginoon, aalsin po yun ng masasamang record sa atin. Amen? Amen po ba? Yung masasamang impression ng tao sa atin, yung mga masasamang pagbabagsak ng ating mga tao, aalis po yung Panginoon. Alam niyo po si Job, si Job po ba yun? Nawala lahat. In one day, hindi niyo naranasan, sister yun. In one day, naubos lahat ang kayamanan niya. Nasira ang kanyang field, nasira ang kanyang mga cow, yung kanyang mga nagbadoy, yung sheep, Tapos at the same time, namatay yung kanyang anak. Naubos lahat in one day. Hindi nangyayari kahit sa isang tao yun. Pero sa worst thing na ginawa mo ng Diablo sa kanya, binalik ng Diyos ang kayamanan niya. Amen. At lahat ng pinakamagandang tao sa balat ng Israel, ganyang anak. Ang pinakamayaman, siya. So ganun ho, pag tayo ay pinagpala ng Panginoon, huwag tayo matigatig. Masama man nakikita natin, masama man na impression natin, wala akong pakialam. Ang pangalan lang ng ating Panginoon, ang aking tinitingnan. Kasi pag tinignan ko siya, nababaliwala yung negative sa akin, nagtatalsikan yung mga kalispi sa akin, nagtatalsikan ng dumi. Kasi alam ko, pinagpala na ako ng Panginoon. Amen po ba? Amen po. And God bless. Si Pastor Joseph dyan, kung mayroon siyang testimony, short testimony, pumunta ka sa harap. Pastor Joseph Placiente.
Mga pastor yan eh, mga pastor yan sa likod. Mga tatlong pastor. From Cavite. Share testimony kung anong kalagayan mo sa kaharian ni Lord sa lugar mo. Amen. Maraming pong salamat. Purihin po ang Panginoon. Isa sa pinaka dapat kong ipagpasalamat sa Diyos ay yung actually 3 years na last year 2021 kasi dati nakatira ako sa isang condo sa Makati. So that time siguro month of March 2021, pinapaalis naman ako ngayon doon sa condo. Kasi bali na tumira ako doon for 7 years. So, ang binabayaran ko ng is tubig ilaw dahil yun yung privilege ko as pastor doon sa may sa Makati, doon sa aking previous church. Mamaya na, makinig na lang tayo muna. So, anong time na yun? Bigyan ko kayo. Siyempre, pandemic, napakahirap humanap ng titirhan. Pangalawa, yung financial namin, yung allowance namin, kumbaga cut. So, I pray to God, Lord, ano ba ang purpose mo? Kasi kumbaga bilang tao, bilang mananampalataya, hindi maiwasan na ma-pressure ka rin. Kasi tao tayo, amen ba? Amen. Hindi mo malaman kung saan ka lalapit, struggle ka, nai-stress ka. Wala akong magagawa kundi manalangin sa Diyos. Isa lang ang sinasabi ko lagi, Lord, anak mo naman ako. I know and I believe na tinugon mo na yung panalangin ko. Hanggang sa isang araw, tumawag sa akin yung pinsan ko, taga-MMDA. Tapos sabi niya sa akin, Kuya, balita ko, pinapalis ka na dyan sa condo. Pinapalis ka na dyan. Gusto mo bang tirahan mo yung bahay mo dun sa Imus, Cavite? 7 taon mo nang hindi natitirhan yun, nabubulok lang sayang. So sabi ko, sige, pupuntahan ko. As the story goes on, hanggang ngayon, doon ako nakatira. Walang bayan, doon ako nagbabayad ng upa. Blessing yun ang Panginoon. Pangalawa, regarding sa financial naman, wala akong trabaho ngayon. For the past, since 2021. Minsan nagtuturo ko, last 2022 hanggang 2023, nagturo naman ako sa monumento. So, for 1.5 years nagtuturo. Kinig ka mabuti ha? So, makikita ko rin yung... Kinig ka rin mabuti at sa pastor ha? Nakikita ko din yung provision Panginoon ng Panginoon. Di ako pinagkukulang. So, nung July 2023, nakat naman yung nakat naman yung financial resource ko. Ako bilang magulang, meron akong anak na 2. Isa, professor dyan sa Ateneo. Yung panganay ko, manager sa Telstra. So bilang magulang, wala sa vocabulary ko yung mangingi sa mga anak. Amen ba? So ang pinaka tumatanim lagi sa isip ko, humingi lang ako sa Diyos. Hanggang sa isang araw, God revealed to me yung verse sa Bible nung sabi niya, I will give you ability to get well. So lahat tayo bilang mananampalataya, yung abilidad na yun ng Panginoon, ibinigay na sa atin. Kailangan lang nating tuklasin. Yung abilidad na yun, kasama na yung knowledge natin, skills, wisdom, na binigay sa atin ng Panginoon. So ako, syempre, buti na yung buhok ko. So ginawa ko, yung nagte-trend ngayon sa buong mundo, in-involve ko yung sarili ko sa token. Alam niyo yung token? Sino ang nakakalam ng token? Wala na, hindi nyo alam yun. No? Yung Bitcoin, yung token. So, in-involve ko yung sarili ko, pinag-aralan ko.
hanggang sa pinasok ko yun, wala akong puhunan. Last month, nagbunga yung, alam niyo, kasi ang technology ngayon, ang mindset ng mga kabataan ngayon, more on technology, computer. Ba? So, doon ako pumasok na yun. Kahit mahirap, kahit minsan masakit sa ulo kasi ang daming connectivity pinag-aralan. Last 2 weeks, nagbunga yung initiative ko. Yung wallet ko, wala naman akong puhunan, skills lang. Nagbunga siya ng $56. Blessing in there. Blessing. So, nakikita ko unti-unti, weekly by week, meron akong tinatanggap kahit pa barya-barya, hindi in peso, by dollars. So, ang aking lang bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng consciousness na we are blessed. Amen. Amen. Hindi pa palakpakan natin ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, na ang sarap sumamba sa Panginoon, inaawitan natin ang Panginoon, at naramdaman natin ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kakausapin ka ni Lord. Kakausapin ka ni Lord. Ang mga bata, kinausap mo sila ni Lord. Lahat ng mga matured, nanay, tatay, lahat, mga binata, kakausapin kayo ni Lord. Kasi dadalhin niya kayo doon sa napakagandang kalalagyan. Amen? Dadalhin kayo ni Lord doon sa dream ng Diyos para sa iyo. At yan, makukuha natin sa pamagitan ng pananampalataya, paniniwala sa Diyos. Tayo manalangin. Father God, maraming salamat sa Blessed Sunday. Nagusan, we are blessed because you have given us a beautiful place where we are freely worshiping you in spirit and in truth. Here we are, Lord God, we worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga viewers ng Facebook Live na ito, Father God, na maraming tao ang makarinig ng pag-asa. Maraming taong gagaling. Maraming taong iaangat mo ang antas ng kanilang pamumuhay. Pasasaganahin mo sila. Pagyayamanin mo sila, Panginoon, dahil sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. I acknowledge you, Holy Spirit. Be our teacher today. Grant us wisdom, knowledge, and understanding to understand your word ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Lord, I declare miracles, healing. I declare provision, Lord God, sa lahat ng mga may sakit, walang pag-asa. Right now, Lord, pinadadaloy ko ang iyong kapangyarihan na ikaw lamang ang source ng lahat ng mga himala. Jesus is the source of our miracles in the mighty name of Jesus. Ama, maraming salamat that your servant be decreased and let your name be increased in this place. Signs, wonders, and miracles shall follow us, O God, in this church and everywhere your word will reach out, Lord, to the lost. I pray for salvation, Lord God, sa buhay nila maraming tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. God is talking to you today. Kakausapin ka ng Diyos sa umagang ito. Para sa iyong pagkatao. Amen? Lahat ng narito. God will speak to us, talk to us, about Him. Amen? Tingnan po natin ang topic po natin sa umaga. Jesus is our source of miracles. Jesus is our source of miracles. Kanina, nag-aaral kami ng mga bata na saan si Jesus? Sabi nila, sa langit. Sabi ng ibang mga bata, nasa ating puso.
Tama pareho. Amen? Kaya mga batang ito, sila ilalaki. Napakaraming lang. Nasa listahan natin, 17. 17 mga bata. Lahat yan, 5 years from now, may mga blessings silang ibibigay ang Diyos sa kanila. Kaya, ang church na ito ay ipinakita sa atin sa pamagitan ng dreams and visions. Na ang mga bata na narito, dadalhin sila ng Diyos tulad ng isang agila na marating nila ang kanilang mga pangarap. Amen? Kaya dito sa church natin, the Reigning in Life Church, is a grace church na kung saan ipinapangaral natin the grace of God. Amen? No laws. Only the grace of God through faith alone. Grace alone. At wala tayong ibang tinataas dito. Hindi yung magaling na pastor o magaling na preacher. Lahat tayo ay alipin lamang, utusan lamang ng Panginoon. Ang bida rito lagi sa every Sunday, walang iba, the finished works of Jesus. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang meaning ng church natin dito. Na as we continue to move on, to have faith in Jesus, we will reign in life. Amen? Nakatawa si Agaton. Palakpak ka, Agaton. Palakpak ka. Si Agaton, bata pa lang, nakikinig lagi siya sa Panginoon. Okay, tingnan po natin, Jesus is our source of miracles. Ano po yung text natin dyan? Mark 11:24. Basahin po natin ang talatang ito. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Sa ibang translation, anything you want, anything you like, you desire, paniwalaan mo, mapasayo. The requirement is believing. Amen? Sa buhay natin sa mundong ito, to experience miracles in believing. You cannot experience the miracles of God without believing. Believing is so important to see the manifestation of God's desire in your life. And when we believe, that is faith. Amen? Faith. Faith. Napakaganda po yung verse na yan. Walang bagay sa mundong ito na kailanganin mo, gustuhin mo na hindi mapasayo. Amen? Anything you want in life. Kaya ako nagtataka, minsan maraming pastors, hindi sila naniniwala sa prosperity. Hindi sila naniniwala sa kagalingan. Hindi sila naniniwala sa mga tao na magiging milyonaryo. Amen? Okay, maging milyonaryo. Pero sabi ng Panginoon, huwag lang natin mahalin ng pera. Kasi may danger kapag minahalan natin ng pera. Amen? Do not love money. But money will come to you for a divine purpose. Amen po ba? Sabi nila, okay, maging kontento na lang tayo, maging pastor na ganito. Alam mo, kahit pastor ka, kung ano yung pinaniwala, yun lang din ang mangyayari sa'yo. Pero kung pastor ka, naniniwala ka na maging milyonaryo ka para itulong sa mga tao para maligtas, mangyayari yun. Amen? What is the problem na bakit hindi naniniwala ang mga pastor? Kasi kahit pastor sila, faith ang pinapangaral. Pagdating na sa sarili nila, hindi sila naniniwala. Amen? Kasi nag-observe lang din sila sa kapaligiran. Okay? Do not observe. Amen? Huwag mong obserbahan ang kapaligiran. Dahil ang Diyos kumikilos sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? It is impossible to please God without faith. Okay, next verse tayo. 3 parts of man. Sabihin mo, 3 parts of man. 3 sangkap ang tao. Amen? Ang tao, ang Diyos mayroon 3 sangkap. God, Father, Son, and Holy Spirit. Ang man din mayroon. Okay, tingnan niyo po, tandaan niyo po ito. 3 parts of man. Spirit of man. Amen? The Spirit of man. Mayroon kang espiritu. Mayroon kang espiritu. Sabihin, may espiritu ako. Ang espiritu na yan ay nanirahan lamang sa katawan. Amen? Ang espiritu na yan, yun yung namatay nung magkasala si Adam and Eve. Okay. Pangalawa, soul of man. Pangalawang parts of man, the soul of man. Ang kaluluwa ng
limang sangkap. Ano pong sangkap niyan? Singing, yung nakikita mo. Yung hearing, yung feelings, yung tasting, yung panlasa, at saka yung pangamoy. Yun po yung kaluluwa ng tao. Amen ba? Tandaan niyo po yung mga verse na dahil napakahalaga po nito. Hallelujah. Pangatlo, the body of man. Taas ko yung kamay ko, tingnan nyo. Itong kamay na ito yung aking kamay. Ito yung body ko. Ito yung katawan ko. Amen? Pag ginusto kong lumaki yung katawan ko, mag-gym ako. Amen? Gagawin ko ang isang bagay para lumaki yung katawan ko. Kung ano yung iniisip ko, kung maglalakad ako ng 2 oras, mangyayari kasi iniisip ko, ginusto ko. Sumusunod ang iyong katawan sa iyong iniisip. Okay? Sumusunod ang iyong katawan sa iyong iniisip. Kaya mahalaga yung pag-iisip. Okay. Pang-apat, pang-limang senses. 5 senses yung ating kaluluwa. Pero binigyan tayo ng regalo ng Diyos pandagdag. Dinagdagan niyang isa. Pang-anim na senses ay ang pananampalataya. Faith, the 6 senses. Amen? Pang-anim, galing sa Diyos yan. Amen? Galing sa Diyos yung faith. Mamaya, malalaman natin kung sino talaga yung faith. Hebrews 11 verse 6. Okay, basahin natin. Kung kayo mayroong pagbasa, basahin natin. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang Diyos ay nagre-reward sa mga taong may pananampalataya. Amen? Kayo ngayon, nandiyan nakaupo, mayroon na kayong faith. I-reward kayo ni Lord because of your faith. Amen? Sabi mo, may reward pala ako. Umuupo lang ako dito, may reward pala ako. Ang reward mo, mararanasan mo sa bahay nyo. Amen? Mararanasan mo sa pamumuhay mo. Amen? Magkukulat ka na lang. Sample. Glory to God. May nagbigay sa akin ng relo ng 10,000. Hindi naman ako nanghingi. Reward yun. Mayroon na nga ako sa akin, bibigyan ako ng relo ng Rolex. Reward yun. Tingnan po natin, mayroon pang isa na napakahalaga. Ito, mga alahas, mga bracelet, may nagbigay sa akin, hindi ko naman hinihingi. Bakit? Reward yan. Amen? To become a millionaire is a reward. But you need to believe it first. Do you believe that you can be a millionaire? Sagot. Yung tanong na yan, nangangailangan ng sagot. Naniniwala ka ba na ikaw ay maging milyonaryo? Alam niyo kung bakit hindi kayo sumasagot? Kasi yung mind natin hindi naniniwala. Sasabihin naman, paano yun? Pero, ang problema nga natin sa mundong ito, yung ating paniniwala. Kapag tayo naniniwala sa Diyos, the moment na naniniwala tayo ng I'm a millionaire, nagkakaroon ng tinatawag na attraction. Nag-a-attract tayo ng blessing. Kasi Jesus, nag-a-attract siya ng blessing. Amen? Pinaparami niya yung pagkain sa 5,000. Amen? Wala silang pera. Umuli lang ng isda, naroon yung pera. Tumingin tayo lahat dito. Ang buhay natin bilang mananampalataya, nag-a-attract tayo ng blessing. Ang blessing ang umahabol sa atin. Kaya sabi niya si Pastor Aldi, ang blessing umahabol sa kanya. Sabi ko, 2 sasakyan mo ngayon, dinideklara ko maging 10 yan. Amen, maging 10 yung sasakyan mo. Kasi doon dadala yung blessing ni Lord sa mga sasakyan na yan. Nakuha niyo po? Kaya start to educate your mind about who God is. Kasi hinihimay-himayan sa prinsip ng biyaya, the finished works of Jesus. Hindi gaanong naintindihan ng marami, kinukontra ang pagyaman, kinukontra ang paglaki ng church. Lahat yan because of faith. Amen? Walang simbahan kung hindi pagyayamanin ng Diyos yung mga taong membro. Kasi yung mga tao na yan, kapag ikaw na sa biyaya, ikaw hindi na maramot.
ikaw yung natuto ng magbigay. The secret sa mundo ito, yung law of giving. Amen? The law of the universe is giving. If you want to receive your millions and millions, mamigay ka sa mahirap ng malaki. Kung maliit ang binibigay mo, palit din ang tatanggapin mo. Amen? Pero kung nagbigay ka ng 20,000, nagbigay ka ng 100,000, baka ang balik yan 5 million. Hindi natin sinasabing ang Diyos ang nagbabalik. Pero principles ng Diyos yan sa mundo. Amen? The law of giving. Sabi niya, kapag nagpapagbigay ang tao, naroon, hindi niya mararanasan yung kapighatian ng kahirapan. Hallelujah. Next verse. Ulitin ko ha. Faith is so vital. Kaya sa mga viewers, napakahalaga ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit may church. Nangangaral about Jesus. For you to have faith. Okay. Next verse. Nawala, Franz. Medyo ano lang, mayroong sagapang. Yan po, napakahalaga ng pananampalataya. Amen? Bakit maraming hindi nanampalataya? Maraming naniniwala sa Diyos pero hindi nila naranasan yung mga milagro. Amen? Alam niyo po, ang kalaban po natin, bagamat minsan demonyo, pero na-educate tayo sa mundo, yung 5 senses natin, nasanay tayo makarinig ng mga negative na balita. Nabuhay tayo sa to see is to believe. Amen? Bago ka maniwala sa Diyos, maranasan ko muna siya. Pero ang Biblia, malinaw. Faith is believing God. Amen? To see God is to believe God. We can see the move of God. Amen? Ang pananampalataya, siya po yung susi para maranasan natin ang Diyos. Amen ba? Saan ang gagaling ang pananampalataya? Itong Old Testament Old Testament example about faith. Okay? Sa Old Testament tayo. Pero mababasa rin natin ito sa Hebrews. Ano po ang sabi dyan? Hebrews 11:7-9. Ang sabi ng Hebrews, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Naging matuwid si Noah kasi naniniwala at nanampalataya siya sa Diyos. Amen? Pinagawa siya ng arko kasama lamang ang kanyang 8 mga anak. Bakit nangamatay ang maraming tao? Dahil hindi sila naniniwala. Ang pagkakilala nila kay Noah ay isang loko-loko. Amen? Bakit siya gumagawa ng barko sa gitna ng bundok? Tama rin naman. Tingnan niyo po ang katuwiran ng mga tao. Tama rin naman. May mga katuwiran tayo minsan na akala natin tama, pero in the eyes of God, mali pala. Amen ba? Tingnan niyo po si Noah. Ikukundim ang mundo. Mamamatay ang lahat na hindi naniniwala kay Noah. Amen? Pero naniniwala kay Noah, maliligtas. Amen? Panahon ng Old Testament, ganun din. Ang naniniwala kay Jesus, maliligtas. Ang hindi naniniwala kay Jesus, will be condemned. Ang mundo, magkakaroon ng condemnation. Kaya sabi ng Biblia, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Kapag na kay Kristo na tayo, hindi tayo mamamatay kasama ng mga tao sa mundo. Amen? Dahil kukunin tayo ng Panginoon bago magkaroon ng tribulation. I-rapture niya tayo. Kaya mapalad po tayo. Amen? Hallelujah.
saw Peter's faith, tingnan niyo po ito when Jesus saw Peter's faith. Tingnan niyo po ang buong pangyayari ito. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking the sea. And when the disciples saw him walking the sea, they were troubled, seeing it is a ghost, and they cried out for fear. And Peter answered him, said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, come. When Peter had come down out of the water, he walked on the water to go to Jesus. Tingnan niyo po naglalakad si Jesus sa tubig. Gustong sumunod ni Pedro. Lord, pwede ba akong lumakad din? Sabi ni Lord, come. Amen? And Peter walked on the water when he saw Jesus. Amen? When Peter saw Jesus, he walked on water. Walang nakakalakad sa tubig mula noon hanggang ngayon. Si Pedro lang at ang Panginoon. Okay? But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out, saying, Lord, save me. Tingnan niyo po, yung pinag-aralan natin ng five senses, nung makita ni Pedro na parating yung malaking unos, siya'y lumubog. Gaano kang kapangyarihan ang ating nakikita? Gaano kang kapangyarihan ang ating naririnig? Gaano kang kapangyarihan ang ating kinakain, ang ating panlasa, ang ating iniisip? Amen? Lahat yan ay nakakulit sa Diyos. Amen? Kung ang iyong kaisipan ay nakakulit sa mga negative na nakikita sa mundo, hindi yan nakakulit sa Diyos. Kaya dumarating yung sakit. Amen? Kasi ang mundo, tinuturuan tayo mamuhay sa nakikita. Kung wala kang pera, nalulungkot ka. Kung may pera, masaya ka. Pwede ka bang masaya na lang? Para hindi ka na malungkot? Habang sa mundo tayo, makakaranas tayo ng ganun. Pero mayroong mga negosyante, may mga tao sa mundong ito, mga mayayaman, sila'y may malalaking negosyo. Kapag nakita nila na bumagsak ang kanilang negosyo, malungkot sila. Pag nakita nilang tumaas ang kanilang negosyo, masaya sila. Ang kanilang iniisip, ang kanilang negosyo ay nakabase sa nakikita. Amen ba? But praise God! Tayong mga nakakilala sa Diyos ay nakabase kay Jesus ang ating pananampalataya. Kaya mayroon na tayo nakita o wala sa pananampalataya natin, mangyayari ang ating pinaniniwalaan. Amen ba? Lahat ng blessing darating, mararanasan mo kapag ikaw ay may pananampalataya. Kung hindi pa dumarating, hintayin mo. Amen? Sa church natin naniniwala tayo, nabibigyan tayo ni Lord ng malaking church. Amen? At yun ang paniniwalaan natin. Amen ba? What 15 million na church? Saan ang gagaling yan? Sa Panginoon kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Do you want to become a millionaire? Start believing that I am a millionaire. Amen ba? Sa pinanggalingan namin ni Tatay na church, 4-5 naging milyonaryo habang sila naniniwala sa Panginoon. Gusto ng Panginoon, lahat tayo mga negosyante maging milyonaryo kayo. Amen? Amen? Dito sa church natin. Kaya lahat. Huwag kayo magnegosyo kung naniniwala lang kayo hanggang ganyan na lang buhay niyo. Kasi kung ano yung belief mo, yun din. What you see, what you believe is what you are. Amen? Say the right. Say, Lord, save me. Lord, iligtas mo ako, Panginoon. Nandun ang Panginoon, iligtas pa niya. Mga bata, balik kayo doon. Balik muna doon. Mamaya na kayo. Kain tayo. Hallelujah. Tuloy natin ang napakaganda nito. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? Amen? Ang pananampalataya ginamit ni Pedro sa kanyang sarili, yung kanyang pananampalataya. Mayroon siyang paniniwala kasi nakikita niya si Jesus. Tingnan niyo po ang napakalaking pagkakaiba ng faith
ng Old Testament sa faith natin sa ngayon. Okay? Tinignan niya, mayroong sugat, yung pananampalataya. Little faith, big faith, yung Syrophoenician woman, wala nakita ang Panginoong Diyos na tulad ng Syrophoenician woman at ng centurion na napakalaki ng kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya, might be a human faith or God's faith. Titingnan po natin. Jesus' faith, not our faith. O tingnan niyo po sa ngayon, bilang believer, ang pananampalataya natin ngayon na ginagamit, hindi na ang pananampalataya tulad ni Pedro, tulad ni Noah. Amen? Jesus' faith, not our faith. Ang pananampalataya na raw ni Jesus ang ginagamit natin. Kailangan improve natin ito dahil marami rin nanonood sa ating mga magagaling sa Bible, pwede nilang sabihin na mali yung pinapangaral natin. Pero sa kapurihan ng Diyos, hindi tayo pwedeng mangaral ng mali. Amen? Kailangan mayroon tayong back up na verse. Okay. Jesus' faith, not our faith. Sa panahon natin ngayon, ito na tayo ngayon. Okay? Matthew 14:25, when Jesus stretched out his hand and caught him and said, O you of little faith, why did you doubt? Franz, nawala ulit. Kakaroon siguro ng signal. Napakahalaga ng nito, kaya mayroong distraction. Alam niyo po, yung kamay ko namaga. Bakit namaga yung kamay ko? Ang sakit, galing din sa ating mga pagkakamali. At saka, nagkakasakit tayo dahil sa ating walang kaalaman. Ang sakit galing din sa mga kinakain natin pag sumusobra. Amen? Pero may mga meaning yan. Bakit inaatake yung sakit? Minsan naatake yung paa mo. Kasi pipigilan ka ng demonyo na magdala ng mensahe ni Lord sa iba't ibang dako. Pinabigyan ng sakit ng demonyo ang kamay mo para hindi ka makahawak ng milyon-milyon pera. Kapag may inaatake sa inyo, mayroong blessing na darating dyan. Okay? Okay, tuloy natin. In the Old Covenant, God is outside. Amen? In the Old Covenant, Old Testament, ang Diyos nasa labas. O Panginoon ko, tulungan po kami. Gumawa ka po ng himala sa amin. Kahabagan mo kami. Dumarating yung tulong ng Diyos. Dumarating yung Holy Spirit. Pag nagkasala ka, umalis yung Holy Spirit. Iiwanan ka niya kasi may kasalanan ka. Amen? Pagdating sa New Covenant, ang Diyos nating si Jesus, ang Holy Spirit, ay nakatira na sa iyo. Sabi mo, nakatira na sa iyo, Diyos. Brother, sister, nakatira na sa iyo, Diyos. Pag nakatira na ang Diyos sa iyo, mananatili ka bang mahirap? Amen? Mananatili ka bang mahirap kung ang Diyos ay nasa sa iyo na? Amen? Amen? Nakita niyo po contradiction? Jesus' faith, not our faith. Ito po yung verse, Galatians 2:20. Basahin natin. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Jesus Christ lives in you. Sabi mo, Jesus lives in me. Kaya tama yung mga bata kanina. Si Jesus ay nandiyan na sa kanilang puso. Jesus lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith. I live, ako'y nabubuhay na sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Yun po yung Jesus faith. Amen? Yung faith ni Jesus na sa atin na si Jesus mismo ang faith. Nandiyan na sa atin. Kaya kung ano yung dinidream nyo, kung ano yung dinidesire nyo, darating yan. Amen? Hintayin mo lang. Kasi sabi ko nga, kapag naintindihan natin ang mensahe ito, nag-a-attract tayo ng blessing. Sino tao kakaisip na bigyan ako ng for the first time? Dahil sabi ko, nasanay lang akong naniniwala na ako na ayaw kong akong bibigyan ng mga tao. Gusto kong magbibigay sa mga tao. Pero may mga tao, hindi mo naman hinihingan, binibigyan ka. Kaya thank you Lord sa mga nagbigay. Bawal manghingi. Pero ang Diyos, humingi po ng tao para bigyan ka.
Amen ba? I have been crucified with Christ. Kasama na tayo napako sa Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo. Kasama niya tayo namatay. At siya'y nabuhay na rin tayo muli. Amen? At ano po yung susunod na verse na yan? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Amen? Tumingin kayo lahat dito. At basahin niyo po yan. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Yun po yung creation. Namatay yung ating spirit ng dahil sa kasalanan, pero tinanggap natin si Jesus, nabuhay na muli. Amen? Nagkaroon ng new creation ang ating spirit. Ang ating spirit, hindi na siya magkakasala. Ang ating spirit, parang katulad na siya ng Diyos. Amen? Ligtas na ang ating spirit. Amen? Kaya ang example niya sa espiritu natin na nagkaroon ng pagbabago ay tulad ng uod na naging paro-paro. Ang tawag nun, metamorphosis. Amen? Na paano ang isang uod ay nagiging anyo ng butterfly? Paano ang isang patay na espiritu nabuhay? Amen? Kaya kapag buhay ang ating spirit, nabuhay ang ating spirit, lahat ng mga desire natin, mga pangarap natin, ibibigay ng Diyos. At ang requirement, maniwala. Pag naniwala kayo, pananampalataya. Ano ba pananampalataya, Pastor? Paniniwala na ang Panginoon ang siyang gagawa. Brother, ang pananampalataya na maging milyonaryo ka, hindi ikaw gagawa. Ang mundo tinuruan tayo magsimbang, magtrabaho, para yumaman umunlad. Pero ang Panginoon tinuruan tayo manampalataya sa Kanya dahil siya ang gagawa ng kasaganaan sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang requirement, Lord, ako'y naniniwala. Halika, bata. Anong pangalan mo? Rohan. Okay. Ang batang ito, nakilala ko lang dito. Ako ay may pananampalataya sa Diyos. Kapag walang kapangyarihan ng Diyos na nasa bata, hindi siya sasama dito. Amen? Hindi siya maniniwala sa Diyos kung hindi niya nakikita, kung hindi niya naramdaman. Amen? Ganon din sa negosyo. Amen? Ang isang tao, turuan mo maging milyonaryo, ayaw niya maniwala kasi hindi niya kayang paniwalaan kung paano. To become a millionaire, ang kailangan requirement, believe. Sabi mo, I believe. I believe. I believe. Bakit ko tinuturo ito? Kasi ito ang revelation ni Lord sa akin. Walang isa sa atin ang maghihirap. Payayamanin tayo ni Lord. Amen? Pasaganahin tayo ni Lord. Yun ang paniniwalaan natin. Huwag nating kontrahin. Amen? Kasi ang isang bagay na ginagawa natin, halimbawa ito, ginagawa natin isang bagay, yung person ng Diyos bumabang up sa atin. Amen? Pero may kalaban. May kalaban. Ang kalaban na yan, yung ating minana sa ating mga ninuno, yung ating kaisipan, ang DNA natin, laging natatalo. Minsan, nagkaroon ka ng ito, iniwan ka. Minsan, niluko ka. Minsan, nagkaroon ka ng pera. Nagalit sinaksak ka. Nagkaroon ka ng sakit. Ang sakit ng lula mo, yun ang sakit mo. Yun ang sakit. Yun ang sakit. Pero sabi ng Panginoon, kung tayo nakakilala sa Panginoon, niredeem na niya tayo sa lahat ng sakit. Amen? Pero kailangan lang natin malaman na tayo'y wala na sa ilalim ng sumpa. Kasi kapag hindi mo alam na niredeem ka na ni Jesus sa lahat ng sakit, dumarating yung sakit, tinatanggap mo yung sakit kasi yan ang galing sa ninuno mo. Ganon din yung kahirapan. Sino sa inyo na lagi walang pera ang inyong bulsa? Amen? Lagi walang pera. Si nanay, lagi walang pera. Walang may bigay sa mga anak. Yan ay minana natin sa ating mga ninuno pa. Amen? Pero purihin ng Diyos, Jesus had redeemed us from
the curse of the Lord. Amen? Lagi lang natin pakinggan, alagaan. Ito pa, tumingin natin ito. Iwasan natin na magsalita ng mga negative. Kung ano man yung negative na nakikita mo, huwag mong banggitin. Ano ang negative na naranasan mo, huwag kang magreklamo. Magpasalamat tayo palagi. Amen? Pasalamatan mo ang araw sa pagising sa umaga. Pasalamatan mo ang perang mambayad mo. Salamat sa perang ito. Pag may dumating na pera, salamat sa perang ito. Lagi magpasalamat. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na gano'n ang ating karakter, ang attitude, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ulitin ko, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos, hindi naman sa ating mga ginagawa, pero sa ating paniniwala. Amen ba? Sa ating paniniwala, it is impossible to please God without faith. Okay, tuloy natin. Romans 8:11, basa. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies and through His Spirit who dwells in you. Give life. Ibig sabihin, kapag ang Holy Spirit sa atin nakatira, ang mga sakit karamdaman na yan ay tatalbog. Amen? Huwag ka maniwala na magkakaroon ka ng sakit. Labanan mo sa pananampalataya, ano bang sakit? Wala nang sakit. Pero kung dumating ba ng sakit, hindi nagbabago ang paniniwala mo sa Diyos. Amen ba? Amen ba? Ang believing ay paniniwala. Hindi ka tumigil sa paniniwala kung may pangit na nangyayari sa iyo. Tingnan niyo po. May pangit na nangyayari, minsan nagkaganon ka. Kaya ang faith mo, pataas, pababa, pataas. Gusto ng Panginoon ang pananampalataya natin stable. Amen? Ano man ang nakikita mo? Uy, hindi pa dumating ang pagpapala ko. Nakangiti ka. Hindi ka nag-aborito. Sino sa atin ang aborito? Sino sa ating nanonood na lagi nag-aborito? Kasi walang nakikita. Tumigil ka na sa pagka-aborito. Lagi kang maging masaya. Amen? Kasi ang Panginoon natin, gusto niya, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos yung masayahin tao. Lalo nagbibigay lagi sa gawain ng Panginoon. Okay, next verse. In the whole covenant, God is outside in us. In the new covenant, God is inside you. Tandaan niyo lagi yan, ha? Kaya sabi ni Pablo, no one can separate us from the love of God. If God is for us, who can be against us? Amen? Kung Diyos nasa sayo, sino kalaban mo? Kaya kawawa yung mga taong hindi pala kilala sa Panginoon. Minsan nagpakamatay ng yaman-yaman. Nawala ng pag-asa. Amen? Nagkukumit sila ng suicide. Hindi nila kilala ang Diyos eh. Kaya sira natin sila. Dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon para magkaroon sila ng faith. Amen? Kaming mga matatanda dito sa church, walang tao na dumadaan sa kapaligiran namin na hindi tumatanggap sa Panginoon. Kasi yun na yung lifestyle namin eh, na ibahagi sa kanila, kilalanin si Jesus. Walang isa sa atin na nadaanan na hindi natin binabahaginan ng kaligtasan ng Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. As a believer, our identity is Jesus in us. Tingin kayo lahat dito sa mga viewers. Napakaganda po ito. Our identity, mayroon kang identity. Pastor Dio Baton. Pero Pastor Dio Baton, as a believer of Jesus, is no longer my identity. My identity is Jesus. Amen? My identity is Jesus. Sabi mo, my identity is Jesus. My identity is Jesus. Okay, paano yan? Paano mo explain yan, Pastor? When you fail, God sees Jesus in your perfectly. Kapag ikaw na nagkamali, nagkasala, hindi niya tinitingnan ang pagkakamali mo. Hindi niya tinitingnan ang pagkakasala mo. Ang tinitingnan ng Diyos, si Jesus, nasa sayo, na ikaw ay perfect. Sabi mo, I am perfect. Because of Jesus. Sa mga viewers, because of the perfect work of Jesus on the cross, you are perfect. Amen? Pero mayroon pong voice of unbelief. Paano ka naging perfect ay nagmumura ka pa? Paano ka naging perfect ay mayroon ka pang nakatago?
Paano ka naging perfect? Yan na voice of unbelief. Pero sino paniwalaan natin? The Word of God o yung voice of unbelief? Nakuha niyo po? Kaya mga kabataan, huwag kayo mag-alala sa kasalanan inyong ginagawa. Hindi galit ang Diyos sa kasalanan na inyong ginagawa. Dahil mahal niya kayo. Okay, basahin natin yan. When you fail, God sees Jesus in you perfectly. Perfect. Ang mata ng Diyos nakatingin na sa inyo. Kaya lahat ng blessing, pagpapala, darating na. Alam niyo po ba? Ito ba yung napakalaga? Kapag naiintindihan natin ito, yung attraction ng Panginoon, yung mga blessing ng Panginoon, dumarating na kapaligid sa iyo. Mamili ka na lang kung saan dyan ang gusto mong gawin. Kasi pwede mo naman hindi galawin yung iba, pwede mong galawin. Pero kung lahat ng blessing na dyan ay lahat papasok ang pagpapala, sinong ayaw? Amen? Amen ba? Pwede kang kumita isang araw, 100,000. Kaya ba yan? Sa Amerika, pumunta ka. Pero dito, ang sinasabi ko, sa Pilipinas ngayon, pwede kang kumita 1 million a month or 1 million a day. Palakpakan natin si Jesus. Bakit? Kung ano yung pinaniniwala na yayaman ka, nag-a-attract siya ng pagpapala ng gagaling sa Diyos. Amen ba? Amen ba? Amen. Hindi ka na maghihirap, paniwalaan mo yan. Lagi mo itiklara. Kaya sabi dito, yung spirit natin na born again, new creation, ang espiritu natin, kapag tayo nagtitiklara, siya yung magsasalita. I declare, I am healed. Paano kung mayroong sakit na mamaga yung kamay mo? Whether you like it or not, mayroon ka magsakit, ikaw yung pinagaling na. Bakit? Bakit? Minsan, to see is to believe. Hindi na nga tayo naniniwala sa nakikita patungkol sa salitang laban sa atin. Bakit? Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng blessing, idiniposito na sa espiritu natin. Nakadiposito na sa'yo. Sabi niya, Mark 11:24, when you pray, believe that you receive it, and shall have it. Nandiyan na lahat. Lahat ng kakailangan mo sa buhay mo, tatayin nandiyan na lahat. Salitain mo lang, gustuhin mo lang. Gusto yung taniman, yung malawak ng lupain sa bataan ng maraming prutas, mangyayari yan. Magpuprovide siya ng binhi. Gusto mo pumunta ng Boracay, pumunta sa Panglao. Gusto mo ano yung gusto mo. Kasi kung sabi ng Panginoon, kung saan ka masaya, suportahan ka na. Suportahan ka na sa Bisaya. Kung saan ka masaya, huwag na tayong gumawa ng mga bagay na, amen? Kung ano yung dinidesire natin, gagawin ng Diyos yan. Tuwang-tuwang siya kapag tayo laging masaya. Bawal ang malungkot. Bawal ang nag-aalala. Amen? Huwag kayo mag-alala. Kapag nag-alala kayo, Lord, nalulungkot ako. Sabihin mo sa Panginoon. Amen? Pero kapag alam mo na dyan ang Diyos sa'yo, huwag matakot. Amen? Manalangin ng higit. Yung ating pagbibigay ay bunga na lang yan sa mga pagpapalang na wala sa atin. Ang ating pagsamba, kaya sumasamba tayo, pasasalamat na lang yan. Amen? Kasi natuwa ng Diyos sa atin, hindi siya natutuwa at bigyan ka ng pagpapala dahil sumasamba ka. Natutuwa siya sa atin dahil nananampalataya tayo. Amen? Nakuha niyo po? Kaya ano na lang gagawin mo, hindi ka man sumamba, okay lang. Pero napakahalaga pa rin ang pagsamba. Hindi ko sinasabi na mahalaga ang pagsamba para sumamba kayo. Amen? Kung masaya ka, hinahanap mo ang presensya na Diyos, sumamba ka. Pero kung mayroon ka mas mahalagang gagawin, dahil na kailangan mong gawin, huwag kang sumamba. Kasi nga nagkaroon sa atin, God. Family. Amen? God, Jesus, family, pagsamba. Huwag natin kaligtaan ang pamilya natin. Kami na ng araw ay lahat na lang naroon kami sa Bible study. Para maglingkod sa Panginoon. Pero ngayon, mali pala. Amen? Mahalaga ang pamilya. Kailangan sa pagpalaki ng mga bata, nandun ka. Nakita ko si brother na dala-dala niya yung kanyang Bible na sa kanyang anak. Nakaka-bless. Amen? Pero dating araw, hindi na Bible. Sasakyan. Pagkaroon ka ng sariling sasakyan.
Amen? Palakpakan natin si Jesus. Nakikita ni Lord yan. Yung araw, hindi ako naniniwala na pagyayamanin ako ni Lord. Kasi sabi ko, sa isip ko, basta mag-ikot na lang ako sa Panginoon, paano yung natatanggap? Yun na lang gagawin ko. Yun na lang tatapin ko. Ibig sabihin, hindi ko na naglilingkod sa Lord para pera. Kaya minsan lagi ako naman sa Bible study, wala namang pera. Pero mayroon ako pananampalataya, nagtatayang will come, ibigyan ako ng dumalang pera. Sabi ko, ito na ang panahon para dumaloy na ang kayamanan ng Diyos sa akin. Palakpakan natin si Jesus. Amen? Sabi na ni Lord, sa tayo sa everything. Hallelujah. Miracles did in our lives are voice activated. Jesus made in you. Ang mga milagro gusto mo, kailangan salitain mo, ha? Pero kahit hindi mo salitain at nasa heart, sa mind mo, mangyayari pa rin yan. Be healed! I am healed! I am blessed! I am a millionaire! Isang patutulong sa isang nangangaral ng prosperity. Niwala siya. Lord, matalino naman ako. Bakit nawala lahat? Nasunog lahat. Tapos mayroon siya nakilala, parang tinuruan siya. Huwag ka mag-alala, ibabalik ni Lord lahat yan, higit pa. Kaya sabi ng kanyang teacher, kaya mo bang sabihin na 3 months, I'm a millionaire? Pagtulog, I'm a millionaire? I'm a millionaire? Sabi ng man of God, bakit kailangan mo magsabihin? Kasi nga ang isip mo hindi naniniwala na kaya ang pagyamanan ni Lord. Pero pag nakumbinsi na ang iyong isipan, ang iyong salita, sinasalita, ito'y gagawa ang Diyos ng kapalanan. At ka-attract siya ng mga pagpapala, magugulat ka. Amen? Yung ating kaibigan, amen? Ikinukunik siya sa mayaman. Pag kinunik ka sa mayaman, yayaman ka rin. Kapag lagi ka lang nakakunik doon sa puro negative ang sinasabi, hindi ka yayaman. Iwanan mo. Kapag negative na lagi sinasabi, marami puro negative ang pinag-uusapan, mga marites dito, marites doon, mga marisol doon, marisol, mga sulsol. Yun ang mundo. Hindi tayo ganun. Pwede tayo marites, pwede tayo marisol, pero si Jesus ang pinibida natin. Amen po ba? Sabi na, I'm a millionaire, I'm a millionaire, I'm a millionaire 3 months. In 1 year's time, una niya natanggap 2 million. Kasi magaan na sa isipan niya eh. Magaan na sa ang mind niya, naniwala niya. Kasi kaya na tayo naging mahirap. Kasi hindi tayo naniwala, mayaman tayo. Mayaman ka ba? Sigurado ka? Sigurado ka ba? Kayo mga binata, nangungusap ang Diyos sa inyo. Amen. Lilipad kayo na parang agila. Amen? Lilipad kayo na parang agila. Mararating nyo ang mga lugar na gusto nyo puntahan. Ng pera nyo sa bangko, hindi na uubusan. Laging may budget. Amen? Miracles in your lives are voice activated. Jesus faith in you. Ang pananampalataya na si Jesus pala, ang pananampalataya natin. Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa kanya galing. Jesus, the source of our miracles. Amen ba? Amen? Tingnan niyo po yung mga talatang ito. And since we have the same spirit of faith according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe, therefore I speak. Sabi ng 2 Corinthians. Freely give, freely receive. Okay. Ang pangarap, binibigay yan na libre. Managinip ka, pangarap ka, libre yan. Kaya sabi niya, paniwalaan mo rin na libre. Amen ba? Mayroon po akong isang maiksing testimony. Mahirap na kami sa Cebu. Fisherman ako. Nainggit ako, nagkaroon ako nainggit na ang yayaman siguro ng mga tao dito. Nakasakay sa aeroplano, at yung aeroplano mayroong buntot ng kangaroo.
Australian Airlines pala yun. Sabi ko, kung tunay kang Diyos, pasakay mo ako sa aeroplano na yan. Padaanin mo mismo sa lugar na ito. Habang nandun ako, nakatingin ako, tingin ako sa aeroplano, nakatingin ako gano'n. Pero pagdaan dito ng aeroplano, titingin ako sa baba, katunayan na Diyos ka. Hinamon ko ang Diyos, kung Diyos ka, pasakayin mo ako ng aeroplano, idaan mo mismo dito. 16 years old ako. Nangarap ako. Hindi ako punangin. Pero hinamon ko ang Diyos. Pagdating ko sa Maynila, stranger, lagi sa Loretta, lagi sa Ross Boulevard. Mayroong mga Australiano na ligaw. You know, I'm lost. Can you help me? Bring me to Silahis Hotel. Mandarin Hotel, Silahis Ross Boulevard. Silahis, alam ko. Mandarin Hotel in Makati. I'm lost. Sabi ko, yes. I can bring you to Mandarin Hotel. Nagulat ako yung tao pala na isang school principal sa Australia. After 1 month, pinadalahan ako ng, after pala no, binigyan ko ng $500. Dahil tinulungan ko siya. At umuwi ng Australia, pinadalahan ako, kumuha ka ng passport, pumunta ka sa Australia. Sumakay ako ng aeroplano, Australian Airlines, dumaan mismo doon sa lugar. Kaya pagdating sa Australia, kumikilala ko sa Diyos, pagbalik ko sa Pilipinas, kilala ko ng Diyos. Dahil bakit dininig niya ako sa aking desire, sa aking deklarasyon? Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus. He will receive. Kaya umagang ito, gusto kong i-desire niyo, i-dream niyo na magkaroon kayo. Huwag natin sabihin na love or money. Kailangan natin ito. Amen? Kailangan natin ito. Sa panahon natin ito, kailangan natin ito. Amen ba? Pabingan ang nangyari dyan. Tingnan mo, ang salita natin ngayon, tingnan mo, lagi nakasintro by Jesus. I can do all things in Christ who strengthens me. Magagawa ko lahat ng bagay kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen? Ang lakas pala natin galing din kay Kristo. Amen? Hindi tayo lumalakas dahil nagbubuhat tayo o nagsuswimming tayo. Exercise ay pangalawa lang na lamang yan sa buhay natin. Okay, ano pang kasunod? Tingnan niyo po. But my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Napakayaman ng Diyos. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Amen. God will supply all our needs. Hallelujah. Pagsakit karamdaman, by the stripes of Jesus, I am healed. Salitain natin. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. I am healed. I am healed. Kahit cancer pa yan, natutunaw yan. Amen? Kahit ang katawan mo punong-puno ng cancer cell na namamatayan, pinapatayan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, pag tayo nag-Holy Communion, this bread symbolizes your body. Ginagawa natin ang Holy Communion hindi para gumaling. Ginagawa natin ang Holy Communion, dinideklara lang natin na tayo pinagaling na. Dinideklara natin tayo mayaman na, ako'y mayaman na, dahil mayaman na tayo. Hindi tayo nagsasabi, mayaman, yayaman pala ako. Sabi mo, mayaman. Sabi mo, mayaman ako. Dahil nakadeposito na nga sa atin. Amen? Lahat, kung milyon-milyon yan, nakadeposito na sa spirit mo. Paniwalaan mo lang. Amen? Kung magkakasakit ka, paniwalaan mo lang sa kanyang mga latay. Ikaw ay magaling na. Amen? Araw-araw. 3 months, araw-araw, I am healed by the stripes of Jesus. I am healed by the stripes of Jesus. Stage 4 cancer. Sabi ng pastor,
Isulat mo 1,000 times sa papel. By the stripes of Jesus, I am healed. I am healed. I am healed. Sinulat niya. Memorize niya, kabisado na niya. Sinulat niya, I am healed. 5 page, I am healed by the stripes of Jesus. Nung naniwala na siya, dahil sa sinasulat niya, gumaling siya. Stage 4, cancer. Yun din ang punto, sinasabi ko, salitain natin. Huwag matakot magsalita. Huwag mo sabihin na, walang pera eh. Tatayin, pupunta kami sa Boracay sa January. Sabi nila, wala akong budget. Huwag mong harangin sa negative yung gagawin ng Diyos sa'yo. Salitain mo, God will provide. Panglaw, napakaganda ng panglaw. Diba? Kapag dinala ka ni Lord doon, dinala ako ni Lord sa Bacolod, Iloilo, walang gastos, isip ko. Biro mo yan? Amen? Pinapunta ako sa malayong lugar, papunta ng Hong Kong, napunta ko sa Mindanao, walang gastos. Bakit? Sino gumastos? Ang Diyos ang gumastos. Kasi mag-aari na tayo ni Lord. Amen? Kaya sabi, brother, sabi mo, hahanapin ko yung pandaw. God will provide. Di tayo mo. God will provide. Amen? Hallelujah. Lord to God, palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nais ko po sa nalangin. Lahat ng mga viewers natin, alam ko maraming nanonood. At itong mensahe nagbigay ng pag-asa sa bawat isa. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi siya natutulog, alam niya ang kalagayan mo. At nais ko na sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin ko. Panginoong Isus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, ugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Mula sa araw nito, ay panganak na muli ang aking espiritu. Ako ay born again na. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa buhay na walang sana. In Jesus' name. Amen. Panalangin ko po lahat ng mga may sakit. Kung kayo ay mayroong anumang ulit sakit, karamdaman, kung kayo ay mga negosyante na parang wala ng pag-asa yung negosyo mo, ito ay para sa iyo. Lord, dinadalangin ko ang mga negosyante kung wala ng pag-asa. Lord, buhayin mo, restore mo lahat ang kanyang kabuhayan, kanyang negosyante, bigyan mo siya ng pananampalataya ng kanyang negosyo ay bumangon muli. Sa pangalan ni Jesus, bigyan mo siya ng pagkakataon. Lahat ng mga may sakit, diniliklara ko ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Sa oras nito, sa pangalan ni Jesus, you are healed. You are healed. I declare life. I declare healing. I declare miracles of healing sa lahat ng mga may sakit. Sino ka man, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Pinagaling ka na ng Panginoon. Maaaring naramdaman mo ang sakit, pero magaling ka na. Sabihin mo, ikaw'y magaling na. Ikaw'y magaling na. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Para kumabanta, tayo mo tumakot sa Holy Communion. Attention. Tulog na mo siya. Tulog. Napakalaga ng Holy Communion, ginagawa natin ito para in remembrance